ukay-ukay store na ito sa Cubao, Quezon City. Pagkabukas nila ng alas 9 ng umaga, nagdagsaan ang mga tao matapos i-anunsyo ng may-ari nito ang kanilang pamigay sale. Pero teka, hindi pala mga damit ang kanilang ipapaukay, kundi itong bulto-bultong gulay. At hindi lang daw ito pamigay sale, ha? Bumati po kayo dito. Meron pa dito. Dito na siya. Dito. Ayan. Literal kasi itong pinamimigay for everyone. Ang pasimuno ng pa-healthy ayuda na ito, si Chad na may-ari ng nasabing ukay-ukay store. Noong 2021 po, namigay din po kami ng gulay sa aming old store twice. And then ngayon, inulit po namin siya noong April dito sa Cubao, then ulit na naman po sa Imus. Ito na po ulit, pangatlong time na po ulit this year. At dahil nga raw sa kinakaharap nating krisis ngayon, ang diwa ng bayanihan muli niyang isinabuhay sa pamamagitan ng palibreng gulay fresh from Benguet. Alam naman po nating lahat na may crisis sa oil. Medyo bumaba na yung oil pero it's still expensive for our farmers. Nakita po nila, mama, yung situation po doon na madaming nakatambak na cabbage. So naisipan po nilang tumulong ulit sa farmers as we've done this initiative multiple times before. Nasaksihan daw kasi mismo ng kanilang pamilya nang minsang pumunta sa Benguet kung paanong tone-toneladang gulay ang nabubulok at itinatapon na lang sa isang tabi. Instead po na itapon po ng mga farmers or pabayaan na lang pong masira yung gulay, binibili na lang po ng Fashion Depot yung vegetables nila at saka dinidistribute po sa communities. Nahirapan daw ang mga magsasaka sa Benguet na ibiyahe ang kanilang mga produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagka-oversupply po ng vegetables sa Benguet, sa Ifugao, Mountain Province. Tsaka po, doon po bumagsak yung prices ng vegetables. Ganun na lang daw kalapit sa puso ng pamilya ni Chad ang Benguet farmers dahil tubong sagada raw sila. At ang kanyang mga magulang, dati ring mga magsasaka bago pasukin ang ibang negosyo. Naisipan po nila mama pumasok sa ukay business. Doon po sila mama nag-grow. Then while growing, naiisipan din po nila mamang tumulong sa mga nangangailangan. Oh, ito po. Kami plastic. Dito kayo. Ganyan pa. At ang panata nila, sa paglaki ng natatanggap na biyaya, damihan din ang tulong sa kapwa. Before kasi maliliit lang po yung binibigay namin, mga 7 tons, 8 tons. Ngayon nag-increase na po siya to 30 to 40 tons. Ang sustansya ng pagtulong ng pamilya ni Chad, nakaluwas din dito sa syudad. Eto na nga at mamamahagi na naman sila ngayong araw. Aakalain mong tila isang blockbuster movie ang pila sa labas ng kanilang ukayan. Ang kapuso nating si Ana Joy, matyagang pumila matapos mabalitaan sa kanilang lugar ang pamimigay ng libreng gulay. Hindi po namin ma-afford minsan mabili dahil sa kakulangan ng budget. Malaking kabawasan na raw sa mga gastusin ni Ana Joy ang libreng gulay, lalo pat nalalapit na ang muling pagbubukas ng klase. Ito pong pagkain na ito ay malaking tulong na po ito sa amin kasi aabot po ito ng hindi lang 2 araw para pang-ulam-ulam naming pamilya. Ang senior citizen namang si Aling Leticia, hindi alintana ang init ng panahon. Sumugod at nakipila rin. May mga kapitbahay ako na pinuntahan sa bahay. Sabi niya, Nay, punta ka doon. May nagbibigay ng libreng gulay. Sana ko, nagsabing pangalak. Ay, totoo, ano? O dito, ito sa akin. Sayang yan, di ba? Grasya ng anak mo. Ayon kay Nanay Leticia, malaking tulong ang ganitong pamamahagi ng libreng gulay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Sayang din, blessing ng Panginoon yan, di puntahan ko. Siyempre yan, lalo sa panahon natin, magulo ang bansa natin dahil sa nangyayari. Hindi natin malaman kung anong sitwasyon nating mangyayari sa darating na panahon. Ang mga nakatanggap ng libreng gulay, labis-labis ang pasasalamat sa pamilya ni Chad. Malaking tulong kasi makakatipid eh. Siyempre, para hindi ka na gaano magbibiting gastos pang iba. Sa hirap ng buhay, mahal yung mga bilhin, lalo yung gasolina. Aabot na to ng mga 2 araw, 3 araw. Ang pamilya ni Chad, malaki raw ang pasasalamat sa kanilang ukayan business. Dahil daw kasi sa biyaya nito, nagkakapondo sila para tumulong din sa ibang tao. Kung nakikita po kasi naming nakangiti sila, masarap din po sa pakiramdam kasi nasasayahan po kami na nakakatulong kami sa mga nangangailangan at nakakapagpakain pa po kami. It's time to help each other. Most especially na may crisis ngayon, kailangan po nating magtulungan talaga. Ang kwento ni Chad, nagpapatunay na sa panahon ngayon, buhay pa rin sa puso ng mga Pilipino ang pagtulong. Dahil ang tunay na lakas ng isang bansa, hindi lang nasusukat sa tibay ng loob, kundi sa kakayahang umalalay sa kapwa.